Mga kamaster, sa nagdaan nating episode tungkol po sa DepEd Provident Loan ay marami yung nagtatanong ng ilang mga impormasyon tungkol po sa DepEd Provident Loan. Although, yung ibang mga information na yon ay nandoon na sa video, ay tila mayroon pa rin nagtatanong sa comment section ng mga impormasyon na dapat po nilang malaman. So meron mga nagtatanong mga kamaster kung bakit kung matagal ba ang processing ng DepEd Provident Loan, at meron din mga nagsasabi na sa kanila, sabi nila po, ay pinipili lamang yung pwede makapag-avail ng loan na ito. Well, it's so sad kung ganun yung nangyayari mga kamaster, na pinipili lamang ng mga personnel, especially from those in charge ng Provident Loan, kung sino yung makaka-avail. Kasi nga, it's actually for everyone in the department as long as mag-qualified lang sila doon po sa mga basic na requirements ng DepEd Provident Loan. Kasi napagkaganda ng loan na ito, talagang nakakatipid sa interest at charges yung borrower, and it is managed by DepEd for the DepEd personnel. So talaga napakagandang loan, at nakakalungkot lang kung ganun ang nangyayari po sa inyo, na siyang pinipili lamang yung makaka-avail. Pero dito po kasi sa amin ay wala po kami pinipili. For as long as kayo po ay nag-apply, at as long as meron po tayong pera, meron pong pondo yung Provident Fund, yung Provident Loan, ay pwede po, kahit nga walang pondo, pwede kayo mag-apply. Kasi every month naman, kapag mayroon ng pagkatapos ng sahod, ay mayroon namang koleksyon doon sa Provident Fund, kaya makakaroon naman ito ng pondo, at by that time ay pwede namang ma-release yung loan. So yung processing nito ay nakadepende kung merong existing na pera, existing fund, yung Provident Fund. Kung meron po itong pondo, so why not magiging matagal, 'di ba? Hindi naman magiging matagal 'yan kapag may pera. Tumatagal lang 'yan kapag naubos na yung pondo at naghihintay na lang ng next na sahuran, kung kailan ay makakaroon ng collection doon sa Provident Fund. Kasi nga, sa sinasabi po natin doon sa nakaraang video, hindi po ito katulad ng loans sa mga private lending institution na maaring bilyon-bilyon yung kanilang pwedeng ipapautang sa mga borrowers. Dito po sa Provident Loan ay nakadepende po ito sa collection mula po sa mga existing borrowers. So yung monthly amortization nila na nakukolekta from the sahod, siya na rin yung pundo na siyang ipapautang doon sa mga nag-a-apply pa lang. So ganun po yung status niya. Kaya maaring kapag naubusan kayo ng pondo, maghihintay kayo ng next na sahod para kayo po ay mapagbigyan at ma-release yung inyong proceeds. So hindi naman po ito talaga intended for a few people, pero at the same time ay maaring depende pa na rin po doon sa patakaran, maybe. I'm not really sure about that, pero in our experience po dito sa amin, wala po kami pinipili for as long as qualified na mag-avail ang isang DepEd personnel, ay talagang binibigyan siya ng chance na makaka-avail dito sa Provident Loan. So meron ding nagtanong mga kamaster kung kailan ka pwede makapag-renew. So gaya ng sinabi po natin, kailangan lamang na mabayaran yung 30% ng inyong loan amount. Nang sa ganun ay kayo ay mapagbigyan na makapag-apply ng renewal ng inyong Provident Loan. So 30% lang yung kinakailangan. Kamaster, 5 years yung term, napakaliit lang ng monthly amortization, na sa 966 lang para sa 50,000 na inyong loan for 5 years na term. So meron din nag-comment doon mga kamaster at sinasabi na parang hindi ito pinaalam sa mga teachers sa field. So I'm sorry to hear about that, kung ganun yung nangyayari po sa inyo. But in our case, we try our best talaga na to reach out to the people, no, mga personnel na posibleng magkapag-apply ng loan nito, especially kapag may pundo, ay talaga namang nire-reach out natin yung mga borrowers na pwede kayo mag-apply ito po sa ating Provident Loan.
So at least by now, meron na kayong information tungkol sa loan na ito, and you can tell your colleagues dun sa school, yung mga kasama nyo po sa school about this kind of a loan, para nang sa ganun na pwede kayo makapag-inquire dun po sa inyong division office kung paano yung processing, saan makakakuha ng form, yung mga requirements, nang sa ganun ay kayo makapag-avail ng loan na ito. So it's a very wonderful kind of a loan. Hindi po ito kagaya ng mga loan dun sa mga PLIs na luging-lugi ka automatically just by the time na na-release yung proceeds, kasi nababawasan ka kagad ng 6%. Dito sa Provident Loan ay walang deduction. Yung amount na na-applyan mo, amount na na-approve ay siya matatanggap mo. So as simple as that lang. And hopefully ay mamamaximize talaga ang kaya ng loan na ito, no? Yung mga hindi nakakaalam tungkol ito at hindi pa nakaka-avail, try nyo mag-inquire doon sa mga division office niyo, nang sa ganun ay mabigyan kayo ng impormasyon kung paano yung process dyan sa inyo at paano yung pag-a-apply. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin, nang sa ganun ay marami pang mga tao na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito. At don't forget to subscribe, nang sa ganun ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is master_jet, at i-follow na rin ang ating Instagram account, that is master_jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat po.